Sa loob ng Pogo, ako manawagan na din tayo sa Pangulo. Sana magsalita na siya dito, mga kababayan. At iban na tuluyan. Ayan o, mga kababayan, nakita ho yan, Janiel Nelmido, no? George Tapia, shout out. Nakita ho yan, mga kababayan, sa loob ng Pogo, mga bossing. Headline, ayan. Senator sound alarm after Pogo raid. Unearthed alleged Chinese Army uniform. Biruin mo sa loob ng Pogo. So ngayon po mga bossing, talagang masasabi na ho natin na threat ho ito mga kababayan eh. No? Lalo na ho talagang kung ano-ano na yung umuusbong, yung mga West Philippine Sea na mga hidwaan ng Pilipinas at China. Hindi na din po, kumbaga, lalayo na isipin ng mamamayang Pilipino, mga bossing, na baka mamaya itong mga Pogo na ito, converted ito. Kita mo, may mga tunnel, may mga kung ano-ano pa, may mga kulungan. Baka pagka dating ng araw o tamang panahon, converted na ho ito as base nila eh. Yan o. Ano ba ibig sabihin ng PLA? Pakitype nga dyan, Jordan, nakalimutan ko eh. L something PLA, basta yan yung indikasyon na na uniforme, no, ng kasundaluhan ng mga Chino o China. Delikado tayo diyan, may mga Chinese uniform nakakapasok sa ating bansa. Baka tanim na yan. Saan naman kukuha kung sino man ang magtatanim diyan? People Liberation Army. Sana po magsalita na din po ang ating Pangulo dito, mga kababayan. At lahatin na din po yung Pogo na mapasarado. Ako, simulat sa pool pa ho, mga bossing, talagang sabi ko, kung ganyan at ganyan yung mga nakikita sa Pogo, no? Kung ano-ano, merong mga iba't ibang skandal, love scam, etc., etc. Merong mga individual na kinukulong, merong kumbaga, mga kababaihan na pinipilit nila na magserbisyo sa mga kalalakihan. Alam niyo na ho yun. No? Kung anong serbisyo yung kanilang ibinebenta doon. Sana talagang magsalita na ang ating Pangulo dito. Dahil unang-una, no? Yung sinasabi ni Duterte na malaking tulong ito sa ating tax, mga kababayan, tapos makikita-kita mo, mamukat-mukat mo, yung sa Bamban hindi naman pala nakakabayad ng tax, mga kababayan. Hanapin yung may-ari ng uniform. Paano naman po mahanap ito? Wala naman pong pangalan Baka sa susunod mabigla na lang tayo. Biruin mo yung mga tunnel. Ano isipin mo doon sa mga tunnel na natagpuan doon? Baka maging taguan nila yun Baka maging doon yung talagang mismong taguan ng mga armas, etc., etc. Di ba? Bukod sa PLA, meron palang QLA o Kibuloy Liberation Army. Military barracks na mga yan ng People Liberation Army. No? So kung sakali naman po na okay, naaprobahan, sarado lahat ng Pogo kung ano man, etong mga ito, ano kaya ang pwedeng gawin, no? Ng gobyerno ng Pilipinas sa mga itinayong ganito? Pwedeng converted as pabahay? Pero nakakatakot na ho sigurong manirahan dyan, no? Kung gawin pabahay yan. I-convert ng pabahay. Parang ang daming sinasabi ho, mga bossing, na may mga tinegi kapag ka hindi nakakota, o tetegihin pagka hindi sumusunod sa kanilang gusto, hinahataw ng mga baseball bat, mga kababayan. Yun na lang po Kawawa yung mga tao na inaabuso dito. Sana po ang ating Pangulo magsalita na po about dito, mga bossing. Sana po ang ating Pangulo bigyan niya na ng pansin itong mga Pogo na to. Hopefully masarado na din lahat po, mga kababayan. Sa China bawal, dito sa atin pwede, no? Sino ba kasi nagpasok nitong Pogo na ito? Mga kababayan, sino sa tingin nyo nagpasok ng Pogo na to? 2016,
nagsisulputan ho. Oh. Malamang pinag-aaralan na ni PBBM, Gibo at Bronner ang mga susunod na hakbang laban sa mga nagpapatakbo ng Pogo. Sana po, ano? Baka nasuot ni BBM yan nung nagpunta siya doon, tapos dinala dyan para magpasikat, ano yan, na naman siya. Gusto niyang mangyayari nito. Iba to. Gusto ko tong nababasa kong ito. Baka nasuot ni BBM yan, yung nagpunta siya doon. Tapos dinala dyan para magpasikat na naman siya. Kasi gusto niya na mangyayari ng tatay niya, iba noon at ngayon. Alam mo yan, kaya pakitang tao yan. Ang ibang klase kapag ka DDS mag-isip po, mga kababayan, ang layo no? Talagang i-connect at talagang ipipilit ho, mga bossing oh. Para lang masabi na ang ating presidente ganun hong klaseng tao. Nagsalita ang mga mababa at matataas na kapulungan. Gusto na nilang maalis ang Pogo. Dapat lang. Alan Rosel, shout out sa iyo. Oh. Good morning, Idol, Chief, Amo, Boss, Mark. Dapat lang ipasara lahat ng binuksan ni Digong. Yun yung panawagan ho natin. Pero sana sa lalong madaling panahon na. And kung sinasabi ho nila, mga kababayan, na paano na yung mga mawawalan ng trabaho dyan, parang puro Chinese lang po, parang ibang lahi po yung mga nagtatrabaho. Ano po? Oh. Kumbaga, kung meron mang mawalan ng trabaho na Pilipino, siguro hindi din ganun kadami. Mga bossing, kung nagiging katawa-tawa naman ho tayo, lalo na sa ibang bansa, mga kababayan, paano yun? Di ho ba? Katawa-tawa, kinatatakutan dahil sa mga ganito, tapos pagdating ng panahon, tamang panahon, biglang, nagulat tayo, sandamakmak na pala yung mga yung mga workers pala doon, biglang naging militar na pala, mga kababayan. Di ho ba? Kaya ako talagang kahit ito, susubaybayan at susubaybayan ho natin at paulit-ulit natin na ibablog po ito para updated ang mamamayang Pilipino sa mga nangyayaring ganito. Ibang lahi yung employee dyan sa Pogo. Si Michael Yang, ang economic advisor noong panahon ni FPRRD, ang siyang nagsabing papasukin niya mga Pogo to generate employment and taxes. Pero ang problema, mostly mga Chinese ang mga employees at yung sa Bamban hindi nagbabayad ng tax. Mga kababayan. Ay, nako. Kaya tumataas ang human smuggling and trafficking. Kawawa ho. Yung mga naiipit dyan, mga bossing. Tapos pinaparatrat tayo. No? At sila na ang tumira sa bansa natin. Baka kotongan ho tayo yung mga kaapu-apuhan natin ng mga Chino kapag nasakop na ho tayo nila. Mga bossing. Dahil doon sa mga duwag na mga DDS ho. Mga kababayan. Di ho ba? Anyway, mga bossing, ako'y magpapaalam na dahil kailangan ko pang bumalik sa gym dahil merong kailangan pagkakitaan ho. Although alas 9 na ng gabi dito, may mga sign-ups kasi na kumbaga isang buong kumpanya, 20 to 30 na employee nila, kailangan i-sign up sa gym, kailangan kong bumalik. Okay? Muli, magpapaalam muna ako sa inyo mga bossing. Negosyo muna. Magkita-kita ho tayo. Ano ba dyan sa Pilipinas? Mamayang gabi, magkita-kita ho tayo mga kababayan sa panibagong live natin. Muli, maraming salamat and God bless. And doon sa late o hindi nakapanood nitong live na ito, alam ko naman na kayo po ay dumadalaw sa replay. Ayan, okay? So wag nyo lang pong kalimutan na mag-like and mag-share. And doon sa mga bagong nakita lang po itong channel natin, pindutin nyo lang po yung subscribe button para po kayo laging i-update ni YouTube o lagi kayong padalhan ng notification. Maraming salamat and God bless po.